biyayang pangako niya, sumilay na. Sinaunang hangarin, ang taong ay tubusin, upang siya ay makapiling, mapahirap na Diyos natin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, napakaraming ritual at batas ang sinusunod ng mga pariseyo at mga eskriba. Kaya't madalas, mas nabibigyang pansin ang mga panlabas na ritual kaysa sa malalim nitong kahulugan. Sa Ebanghelyo, hinahamon tayo ni Jesus na huwag lamang pagtuunan ang mga panlabas na kilos o bagay, kundi tingnan ang ating mga puso. Sa ating buhay espiritual, naway maunawaan nating magkaroon lamang ng kahulugan ang mga ritual at batas kung may malalim at personal na kaugnayan ito sa ating Panginoon na labis na nagmamahal sa atin. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupanginoong Diyos, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ibinagbubunyi ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilang angking kapurihan, Panginoong Diyos.
Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Yesukristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, maawa ka. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kalooban ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan. Sundin ninyo ito ng walang labis at walang kulang. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pang-unawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito, ang bansang ito'y matalino at may malawak
na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam ng mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagawa'y naaayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit. Yaong gawang paniniray, hindi niya naiisip. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa. Sa kanyang kaibigay, wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang at kahit na anong gawi, hindi siya masuhulan. Upang yaong walang salay patawan ng kasalanan, ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago, hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ganito ang pagkarelihiyoso na minamarapat at kinakalugdan ng ating Diyos at Ama. Tulungan ang mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kahirapan at ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutang ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 Alleluia. Magulang natin, Diyos Ama, anak ng salita niya, tayong mga aning una. Alleluia, 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 Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseyo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain ng hindi muna naguhugas ng kamay sa paraang naayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseyo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso, at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseyo at mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila nang hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniuutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaías tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo, gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayan ay papaimbabaw lamang, sapagkat sa pag-ibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit, pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo ay ang turo ng mga tao. Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagsisimula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sadyang napakadaming bagay ang tinuturo marami, sapagkat madalas ang mga aral na napupulot natin ay dati nang paalala sa atin. Wala namang bago. Luma na ang mga aral na ito. Katulad na lang ng aral ng pag-iipon. Ilan sa atin ngayon ang nagsisisi na sana nag-ipon. Ilan sa atin ang pinahahalagahan ngayon ang pag-iipon o ang ipon. Kahit walang pandemya, dapat naman talaga nag-iipon para pag dumating ang paghihirap, meron tayong mahahagilap. O ilan sa atin ngayon ang natuto ng pumila at wag nang magsiksikan. Hindi ba? Lumang aral na ito.
Sa eskwelahan, tinuturuan tayong pumila. Oh, sa eskwelahan, sinasabi pa nga, by height. Una muna'y maliliit, sa huli na'y malalaki. No? Marahil talagang may dahilan nito. No? Para wag masiksik yung mga nasa unahan, yung mga maliliit. Yeah? Marami tayong aral na tutunan sa eskwelahan na ibinabalik lang ngayon yung pagpila at pagsisiksikan. Nawala lang naman ito. Pero dapat naman talaga hindi tayo nagsisiksikan at higit sa lahat, dapat marunong tayong pumila at magbigayan. Pero, isa sa mga pinakamatingkad na aral ang talagang nagbalik sa atin ay yung aral tungkol sa kalinisan. Di ba? Ilan sa atin ang nagpabaya. Pero ngayon, sobra nating pagpapahalaga tungkol sa kalinisan. Sinaunang turo na po ang maghugas ng kamay bago kumain. Sigurado ako, bata pa yung mga magulang natin o kahit ang mga lolo at lola natin, bata pa ay tinuturo na ang paghuhugas ng kamay bago kumain. Pero, nawala sa atin ito dahil nagpabaya tayo. Ngayon, ibinabalik tayo sa lumang pangaral tungkol sa kalinisan. Kahit naman po ako, inaamin ko, may mga panahong kumakain ako ng hindi nakakapaghugas ng kamay. Hindi naman ako nagdadala ng alkohol noon. Pero ngayon, konting kibot lang, no? Konting hawak, alkohol. Papasok ka lang sa mga establishmento. Dati naman hindi natin ginagawa, pero ngayon, mag-aalkohol. Mga kapatid, parehas na aral tungkol sa kalinisan ang nais ibalik ni Jesus na maaring nalimutan at nawala sa atin. Narinig natin sa Ebanghelyo na tinanong si Jesus ng mga Pariseyo at ilang eskriba sapagkat nakita nila na ang mga alagad ni Jesus ay hindi naghugas ng kamay ayon sa itinuro ng kanilang mga ninuno. Ang tanong nila, bakit hindi sumusunod ang iyong mga alagad sa turo ng ating mga ninuno tungkol sa paghuhugas ng kamay bago kumain? Alam niyo po, ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseyo, ay mataas ang pagpapahalaga tungkol sa kalinisan. Dahil hindi lang ito aral. Ang kalinisan, hindi lang isang pangaral para sa kanila, kundi isang minanang ritual. Mayroong iba't ibang pamamaraan at ritual ng paglilinis ang mga Hudyo. Iba ang maghugas ng kamay. Iba ang maghugas ng pagkain. Iba rin ang maghugas ng kinainan o ng mga baso o mga sisidlang tanso. Iba din kapag lilinisin ang damit. Ganon din, iba kapag higaan ang lilinisin. Lahat ito may ritual, may minanang pamamaraan. At ito yung nakaligtaan ng mga alagad ni Jesus. Hindi naman sa hindi sila naghugas ng kamay, naghugas sila. Pero ang sinisita sa kanila ay hindi ito paraan o hindi ito yung ritual na minana nila. Taliwas po ito sa itinuturo ni Moises sa mga tao sa unang pagbasa tungkol sa mga kautusan na dapat sundin. Sabi ni Moises, dapat unawaing mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo sa inyo. Ganito raw dapat ang pagsunod sa kautusan. Inuunawang mabuti
at sinusunod ang tuntunin. Dito tayo minsan at madalas nagkukulang yung pag-unawang mabuti. Katulad ng mga Pariseyo, ito yung nawala sa kanila pagdating sa pagsunod sa kautusan sa kalinisan. Maaring sinusunod nila ang tuntunin na itinuro, pero hindi nila ito nauunawaang mabuti. Magkaiba po yun, yung inuunawa mong mabuti at sinusunod ang tuntunin. Dahil hindi porket sinusunod mo ang isang tuntunin, ibig sabihin, nauunawaan mo ito. Marami ang nagkamali na dito. Alam nyo, kamakailan, meron akong balita na nabasa. No? At merong isang insidenteng nangyari sa isang subdivision. Sabi sa kwento, pinagbawalan daw ng gwardiya ang lahat ng mga nagdi-deliver na pumasok at ipasok ang kanilang mga motor. No? Sabi kasi, iiwan nila dapat ang motor sa labas ng gate ng subdivision. At lahat sila pagsasama-samahin sa isang sasakyan. At doon sila ihahatid sa mga bahay na kanilang pinagdeliveran. Sabi ng mga gwardiya, sumusunod lang naman sila sa panuntunan para maging ligtas. Pero, ang reklamo at tanong ng mga delivery boy, bakit kailangan ganun? Nasa motor ba ang at ayaw ninyong papasukin? Gusto nyo ng kaligtasan pero pinagsama-sama nyo kami sa isang sasakyan. Ano bang mas ligtas? Yung hiwa-hiwalay o yung sama-sama? Parang ang gulo. Parang hindi nauunawaan. Sumusunod yung gwardiya, pero parang merong hindi malinaw. Unawaing mabuti at sundin ang tuntunin. Ito ang pagkakamali ng mga Pariseyo at Eskriba tungkol sa batas ng paglilinis. Sinusunod nila ito, pero hindi nauunawaan ng husto. Malinis nga ang panlabas, pero ang kalooban naman, puro kabuktutan. Kaya itinatama ni Jesus ang kanilang pagkakaunawa. Itinatama ni Jesus ang kanilang pagpapahalaga sa kalinisan. At sinabi ni Jesus, hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya, sapagkat sa loob ng puso nagmumula ang kasalanan at kasamaan, at ito ang nagpaparumi sa tao. Mga kapatid, mahalaga ang kalinisan at isa itong sinaunang aral na nawala o maaaring nakalimutan natin. Pero tandaan, ang kahalagahan ng kalinisan, hindi lang sa panlabas na iiwan, kundi higit sa lahat, isang panloob na kahalagahan. Amen. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos namang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at tuhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo,
sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong kapatid, hilingin natin sa Ama na padalisayin ang ating mga puso upang maging tapat ang ating pananampalataya at maging katanggap-tanggap sa Kanya ang ating pagsamba. Buong kababaang loob tayong manalangin at ating sambitin. Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Maging tapat at walang takot nawa ang mga pinuno ng simbahan sa pagpapahayag at pagsasabuhay ng salita ng Diyos, kahit pa sa harap ng pambabatikos at pagsalungat ng ibang tao. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Magpanukala nawa ang aming mga mambabatas ng mga batas na naaayon sa kalooban ng Diyos, gumagalang sa karapatang pantao, at makatutulong sa ikauunlad ng bayan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Maging totoo nawa ang bawat Kristiyano sa kanilang pagsamba sa Diyos, di lamang sa tradisyon, kundi sa kalooban na makikita sa pag-ibig at malasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Mabigyang katarungan nawa ang mga manggagawang di nabibigyan ng sapat na sahod, ang mga biktima ng mga karahasan, ang mga pinatay dahil sa pananampalataya, at ang iba pang inaapi dahil sila'y mga dukha. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sikatan nawa ng iyong walang hanggang ningning, Panginoon, ang mga kapatid naming yumao na. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Mapagpalang Ama, dinggin mo ang panalangin ng iyong sambayanan, tulungan mo kaming matuwid kang papurihan sa tuwina. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Paghahanda ng nanay ay narito pon. Ang alak at hinapay dala sa altar mo. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig.
ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. What have we to offer that does not fade or wither? Can the world ever satisfy the emptiness in our hearts? In vain we deny. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilalaan
upang ang kagandahang loob nami madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Yesus Nazareno. Mahal na Poong Yesus Nazareno, hinihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na pong ating pagdiriwang, humaykeng taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.